Iginiit ng mga dati umanong sundalo na naglahad ng pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera sa ilang personalidad na wala silang sinusuportahang politiko. Kinwestiyon din nila ang anilang hindi pag-iimbestiga sa kanilang akusasyon. Nauna na sinabi ng National Bureau of Investigation na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento ng mga dati umanong sundalo. May unang balita si Maki Pulido. Mga makabayan groups o yung mga oppositionista. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Ginigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin, sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid ang pahayag ng mga dating sundalo. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 maleta po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Ilan po yung ano. May ano, boss? Yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 2025 po, sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na kuwan, paper bag. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga EA, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Nauna nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami. Hindi kami lumapit kung kahit sino. sa press conference dumating sina Mike Defensor at dating AFP retired General Hermogenes Esperon. Suportado ng dalawa ang mga dating sundalo. Karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Hindi kumpleto ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News.